Ang malamig na tubig ng ilog ay sumalakay sa kanyang baga. Sa gitna ng dilim, tanging ang hiwagang liwanag lamang ng buwan ang halos nagbibigay tanglaw sa mundo. Si Teniente Lies Reyes ay nakaluhod sa gilid ng ilog, hawak ang magkabilang braso ng dalawang sundalo. Sa kanyang ulo, parang demonyo, si Kapitan Hector Torres ay mahigpit na nakahawak sa kanyang buhok, paulit-ulit na itinitulak ang kanyang mukha sa putik na tubig. Wok. Ilang sandali pa, marahas siyang hinila pa itaas ni Torres. Agad na huminga si Lies, desperadong iniluwa ang tubig na pumasok sa kanyang baga. Bago pa siya matapos sa pag-ubo, binayo ng galit na sigaw ni Torres ang kanyang tainga. Sino ka para kwestiyonin ang utos ko? Ang tatay mo ba ay isang general? Isang mapanlait na ngiti ang nakapaskil sa kanyang bibig. Nasisiyahan siya sa pagdurusa at takot ng babaeng ito, ang babaeng maganda, mas may kakayahan kaysa sa kanya, at hindi kailanman sumusunod sa kanyang kalooban. Gusto niyang durugin ang lahat ng mayroon siya. Hindi pa rin ito natututo. Ilubog niya ulit siya hanggat hindi siya lumuluhod at humihingi ng tawad. Hindi pa natatapos ang kanyang salita, muling idinawit si Liesel sa malamig na tubig. Sa pagkakataong ito, mas matagal at mas walang awa. Sumiklab ang lamig sa kanyang ilong at bibig, nagdudulot ng hapdi sa kanyang baga. Lumabo ang kanyang paningin, at naging bingi ang kanyang pandinig. Ang lakas ng kanyang katawan ay dahan-dahang nawawala, at ang pakiramdam ng buhay ay unti-unting lumalayo. Mamamatay na ba ako rito? Paumanhin, inay, itay. Sa huling sandali na handa na siyang sumuko, isang boses ang pumasok sa kanyang isip, hindi ito pribilehyo. Ito ang buhay mo. Buhay. Oo, hindi pa tapos. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw, kasunod ng huling natitirang instinct para mabuhay. Sa ilalim ng tubig, ang kanyang kamay na nakatali sa likod ay naghanap ng butones ng kanyang uniforme. Dumaan sa una, at sa pangalawang butones. Ang espesyal na butones na pamilyar, tulad ng fountain pen na regalo ng kanyang ama. Hinugot niya ang kanyang natitirang lakas at mariing pinindot ang butones, hindi ito binitawan. Ang bahagyang tunog na iyon sa ilalim ng tubig ay hindi narinig ng mga demonyo sa itaas, ngunit iyon ay isang tahimik na sigaw at isang hudyat ng pag-asa. Ito ang huling distress call na sabay na ipinadala sa sikretong network ng dalawang pinakamakapangyarihang opisina sa Pilipinas, ang Opisina ng Kalihim ng Pambansang Tanggulan at ang Opisina ng Chief of Staff ng AFP. Sa kanyang humihinang kamalayan, parang narinig ni Liesl ang malaking kulog na papalapit. Hindi ito ang kanyang huling hininga. Ito ang hudyat para buksan ang pintuan ng impyerno. Ilang buwan bago ang insidente sa ilog, sa Opisina ng Kalihim ng Pambansang Tanggulan. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang bigat ng kapangyarihan at ang halimuyak ng kasaysayan. Si Lies Reyes, nakagagraduate lang bilang valedictorian ng Philippine Military Academy, PMA, ay nakatayo sa gitna ng sala, nakasuot ng puting uniforme. Sa kanyang harapan ay nakaupo ang dalawang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ang kanyang ama, si General Ricardo Rick Reyes, ang pinuno ng Hukbong Sandatahan, AFP Chief of Staff, ang numero 1 opisyal ng militar. At ang kanyang ina, si Kalihim Emilia Emi Reyes, ang unang babaeng kalihim ng Pambansang Tanggulan, kilala bilang Iron Lady. Ang mga mukha nila ay naghahalo ang pagmamalaki sa kanilang valedictorian na anak at ang matinding pag-aalala para sa kanilang nag-iisang anak na lalabas sa mapanganib na mundo. Liesl, talagang ipinagmamalaki kita, sabi ng kanyang ama sa isang mainit na tinig, ibinaba ang kanyang karaniwang istrikto. Kung gusto mo, ipadadala kita sa pinakamagandang posisyon sa opisina ng kalihim o sa general na himpilan. Bubuksan ko ang daan para lubusan mong magamit ang iyong kakayahan. Iyon ay isang pangako ng simula ng isang matatag na karera na pinapangarap ng bawat sundalo sa Pilipinas. Ngunit mariing umiling si Lies, salamat, itay, pero hindi. Ang kanyang boses ay malinaw, ngunit may taglay na matigas na determinasyon. Gusto ko pong maglingkod sa frontline na unit, sa field. Ano? Biglang naging matalas ang tingin ni Kalihim Emilia Reyes. Frontline, Liesl. Alam mo ba kung gaano kapanganib ang lugar na iyon? Ang militar na iniisip mo ay hindi ganoon karomantiko. Alam ko, inay. Kaya nga po ako pupunta doon. Hindi umatras si Lies. Ayaw kong tawagin na anak ni General Ricardo Reyes o ni Kalihim Emilia Reyes. Ayaw kong ituring na isang palakasan o isang halaman na nasa loob ng greenhouse na may magandang background lang. Sa pangalan ni Teniente Lies Reyes lang, gusto kong patunayan ang halaga ko gamit ang aking kakayahan at maging isang tunay na lider na iginagalang ng aking mga tauhan. Para magawa iyon, kailangan kong magsimula sa pinakamababa at pinakamahirap na lugar. Tumingin siya sa kanilang dalawa at ibinahagi ang kanyang pinakamalaking hangarin. Pakiusap, huwag ninyong ipaalam kaninuman sa unit na itatalaga ako na ako ang inyong anak. Hayaan ninyo akong magsimula sa parehong starting line, tulad ng iba kong batchmate bilang isang ordinaryong opisyal. Bumaba ang matinding katahimikan sa sala.
Walang imik na nagtinginan sina General Reyes at Kalihim Reyes. Ipinagmamalaki nila ang matapang na ambisyon at matuwid na paniniwala ng kanilang anak, ngunit nasasaktan din sila sa ideya na kailangan niyang harapin ang lahat ng pagsubok sa mahirap na buhay militar ng mag-isa. Ang malaking anino ng kapangyarihan na mayroon sila ay naging isang kadena na gusto niyang takasan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, si General Reyes ang unang nagsalita, "Sige." Maikli ang kanyang boses, ngunit may taglay na matinding pagtitiwala at paggalang sa desisyon ng kanyang anak. "Kung iyan ang gusto mo, hayaan nating mangyari. Ngunit ipangako mo sa akin ang isang bagay, anuman ang mangyari, protektahan mo ang sarili mo. Nag-iisa ka lang naming anak." Ang gilid ng kanyang mata ay nagkaroon ng bahagyang luha na hindi pa niya naipakita kailanman. Walang imik na tumayo si Kalihim Reyes at kumuha ng maliit na kahon mula sa kanyang opisina. Binuksan niya ang kahon at kinuha ang isang maliit at ordinaryong butones ng uniforme. Tinanggal niya ang pangalawang butones ng uniforme ni Reyes at personal na ikinabit ang espesyal na butones na dala niya. Sa likod ng butones ay nakaukit ang isang bahagyang simbolo ng Phoenix, na halos hindi makikita. Reyes, hinawakan ng kanyang ina ang balikat ng kanyang anak at nagsalita sa isang matigas ngunit puno ng pagmamahal na tinig. "Hindi ito pribilehyo. Ito ang buhay mo." Tiningnan niya ng diretso ang mata ng kanyang anak at ibinigay ang huling paalala. Ang butones na ito ay ang pinakakomplikadong satellite tracking device at emergency beacon sa mundo. Ito ay waterproof at espesyal na ginawa upang makayanan ang anumang uri ng impact. Ang signal nito ay matatanggap lamang namin ng iyong ama. Tandaan mo. Hindi ito gagamitin kapag nasa awkward ka lang na sitwasyon. Gagamitin mo lamang ito sa huling sandali, kapag hindi mo na talaga kayang makatakas gamit ang sarili mong lakas at determinasyon. Kapag nasa pagitan ka ng buhay at kamatayan. Sa sandaling pindutin mo ang butones na ito, hindi ka na si Teniente Reyes Reyes, babalik ka bilang aming anak. Maaari mo bang ipangako iyon? Opo, ipinapangako ko. Hinawakan ni Reyes ang maliit na butones sa kanyang dibdib. Iyon ay isang mabigat ngunit matatag na anting-anting, naglalaman ng pag-aalala at pagmamahal ng kanyang mga magulang. At ganoon nagsimula ang kanyang bagong buhay. Ang babaeng may pinakamakinang na background sa Pilipinas ay kusang tinalikuran ang lahat ng liwanag na iyon at pumasok sa pinakamabangis at madilim na battlefield. Naniniwala siya na sa sarili niyang kakayahan, makakalipad siya tulad ng isang tunay na phoenix mula sa abo. Ngunit hindi pa niya alam na isang malupit na kapalaran ang naghihintay sa kanya, na susubok sa lahat ng kanyang idealismo at paniniwala. At ang maliit na butones na iyon sa kanyang dibdib ay malapit ng maging tanging pag-asa na magpapanatili sa kanyang huling hininga. Ang itinalagang unit kay Reyes Reyes ay ang Strike Regiment sa ilalim ng tinatawag na batalyon ng matitigas na Tinik Battalion of Hardthorns. Tulad ng pangalan nito, ang unit na ito ay kilalang-kilala sa buong militar dahil sa pinakamahigpit na pagsasanay at pinakamataas na disiplina. Isang lugar kung saan laganap ang mga kwento ng pagkamatay ng mga trainee at matinding pang-aabuso mula sa mga nakatataas. Sadyang nag-apply si Liesel sa pinakamahirap at pinakamabangis na lugar na ito. Naniniwala siya na para maging isang tunay na sundalo, kailangan niyang pumasok sa pinakamainit na furnace. Sa sandaling lumapag ang kanyang paa sa unit, naramdaman ni Liesel na ang hangin dito ay lubos na iba sa PMA. Sa hangin na may halong bakal, pulbura, at pawis ng matitigas na lalaki, may isang hindi nakikitang galit at pagbabantay na nakabaon tulad ng matatalim na tinik. Lalo na nang malaman na siya ay isang babaeng second lieutenant na valedictorian pa ng PMA, lalo pang naging lantaran ang pagbabantay. Ang una niyang iniulat ay si Kapitan Hector Hectores, ang company commander. Siya ang de facto na hari ng batalyon ng matitigas na tinik at ang taong magpapahirap sa buhay militar ni Reyes. Si Kapitan Torres ay isang tipikal na macho na sundalo. May kulay tanso na balat, matipunong pangangatawan, at ang kanyang boses ay laging puno ng kumpiyansa. Ngunit sa kanyang mata, mayroong malalim na inferiority complex na hindi niya kayang aminin ang sinumang mas mahusay kaysa sa kanya at isang ahas na paghamak at pagkasuklam sa mga kababaihan. Naniniwala siya lamang sa lohika ng lakas at ranggo. Nang pumasok siya sa opisina at sumaludo, hindi man lang siya tiningnan ni Torres. Nakaupo siya, nakapatong ang paa sa mesa, nagbabasa ng magasin, at walang ganang nagsalita. "Bagong tenyente? Reyes Reyes, tama?" "Opo, Kapitan. Inatasan akong maging platoon leader ng first platoon ng second company simula ngayon. Narito ako para tumulong sa inyo." Sige na." Iwinagayway ni Torres ang kanyang kamay, pinutol ang kanyang sinasabi. Binitawan niya ang magasin at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay hindi tingin ng isang komandante sa kanyang tauhan. Ito ay isang bastos at mapanuksong tingin, tulad ng pagpili ng isang bagay sa palengke. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga nasa taas ngayon.
Nagpadala ng babae sa battlefield na ito. Valedictorian pa ng PMA. Napakaarte. Ang una niyang salita ay isang malinaw na pang-iinsulto. Sa tabi niya ay nakatayo ang kanyang tapat na alalay, si Skente Ruel at CPL, Ben. Nagtawanan sila nang may mapanlait ng ngiti sa sinabi ni Torres. Kapitan, huwag masyadong harsh. Ang ganda ng mukha niya, mapapagaan niya ang atmosphere ng kampo, hindi ba? Mapagaan? Akala mo ba beauty salon ito, Sergeant Ruel? Ang mga ornament na tulad nito ay itatago lang sa sulok at ginagamit lang para sa paningin. Wala silang silbi sa labanan. Nakatayo si Liesle sa harap nila, ngunit itinuturing siyang wala at nagpapalitan ng mga bastos na biro. Mahigpit na kinuyom ni Liesle ang kanyang kamao. Hindi niya inaasahan na makakaranas siya ng ganitong matinding pang-iinsulto sa unang araw. Ngunit naaalala niya ang kanyang pangako sa kanyang mga magulang at pinigilan ang galit na gustong sumabog. Kailangan niya itong tiisin sa ngayon. Makinig ka, Teniente Reyes, tumayo si Torres at lumapit sa kanya. Ang masangsang na amoy ng pawis mula sa kanyang katawan ay nagpakunot sa noo ni Lies. Hindi ito ang academy kung saan ka naglalaro ng papel. Ito ang totoong battlefield. Wala akong oras para sa mga laro ng mga babae. Huwag kang magpapakita sa paningin ko at gawin mo lang ang inuutos. Naintindihan? Naiintindihan ko po. Maikli ang sagot ni Lies. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Hindi niya iniiwasan ang kanyang mapagmataas na tingin at tumingin siya ng diretsyo sa mata nito. Sa sandaling iyon, nakita ni Torres sa mata ni Liesle ang isang bagay na malamig at matigas, hindi ang takot o kahihiyan na inaasahan niya. Sandali siyang nagulat, ngunit agad niya itong itinuring na mapangahas na pagsuway. Nang hapong iyon, nakita ni Liesle ang kanyang mga tauhan sa unang pagkakataon, ngunit ang kanilang reaksyon ay malamig din. Ipinakalat na ni Torres ang balita na ang bagong platoon leader ay isang palakasan na face value lang, kaya dapat lang siyang baliwalain. Ang mga sundalo ay walang ganang sumagot sa kanyang utos, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa, hindi paggalang. Ang una nilang pagsasanay ay ang marcha ng buong gamit, full pack march. Sadyang inilagay ni Torres ang pinakamahina na sundalo sa platoon ni Liesle. At sa harap ng lahat ng mga miyembro ng kumpanya, inihayag niya ng malakas, anumang platoon na may isa man lang na maiiwan sa marcha na ito, ang lahat ng miyembro, kasama ang platoon leader, ay parurusahan ng isang buong araw na extra duty. Lalo na ang bagong tenyente, ito ang magandang pagkakataon para patunayan mo ang iyong kakayahan. Gawin mo ng maayos. Ito ay isang malinaw na bitag na nakatuon kay Liesle. Ninisihan niya, iniisip na hindi niya kakayanin ang bigat ng kagamitan, maiiwan siya sa pila, o kaya ay hindi niya makokontrol ang mga pagod na sundalo at mag-aalinlangan. Ang kanyang balak ay mapahiya si Liesle sa harap ng lahat ng mga miyembro ng kumpanya at sirain ang kanyang leadership sa unang pagsasanay pa lang. Ngunit ganap na nabigo ang kanyang inaasahan. Kahit na may dalang higit sa 20 ligaams na kagamitan, naglakad si Liesle sa unahan ng pila ng walang bakas ng pagod. Ang kanyang mga hakbang ay pare-pareho at ang kanyang paghinga ay matatag. Lumapit siya sa mga sundalong nahuhuli at tahimik na binitbit ang kanilang kagamitan. Sa mga sundalong halos susuko na, inalok niya ang kanyang kantin at binigyan sila ng mahinang pampalakas loob. Sige, kaya mo yan. Magkasama tayong maglalakad. Wala na ang imahe ng isang desk-bound na elite. Ang naroon ay ang imahe ng isang tunay na commander na hindi iniiwan ang kanyang mga tauhan sa harap ng anumang pagsubok. Ang tingin ng mga sundalo, na noong una ay nagdududa, ay unti-unting nagbago. Nagsimula silang mag-isip na ang kanilang bagong platoon leader ay iba sa sabi-sabi. Sa huli, ang platoon ni Liesle ay ang unang nakarating sa destinasyon nang walang ni isa man lang na naiwan. Ang mukha ni Torres, na nanonood sa kanila, ay nanigas sa galit. Ang kanyang perpektong plano ay ganap na nabigo sa unang araw. Ninatnat niya ang kanyang labi sa galit, iniisip na napahiya siya sa harap ng kanyang mga tauhan. Lumapit siya kay Liesle at nagsalita sa malamig na tinig sa halip na magpuri. Sinwerte ka lang. Pero hindi ka laging suswertehin. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan, isang babala ng patuloy na matinding pang-aapi, hindi sumagot si Lies. Tahimik lang niyang tinapos ang kanyang tungkulin sa pag-aasikaso sa kanyang mga pinagpapawisang tauhan. At ganoon nagsimula ang mahabang laban sa batalyon ng matitigas na tinik. Pagkatapos mapahiya sa unang march, nagsimula na ang sistematikong paghihiganti ni Kapitan Torres. Hindi na niya binaliwala si Lies. Sa halip, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang gawin siyang pinakawalang silbi at walang kakayahan na opisyal sa unit. Ang kanyang galit ay lumampas na sa simpleng pagkasuklam sa kababaihan. Ito ay naging isang sakit na obsesyon sa sinumang naglakas loob na hamunin ang kanyang autoridad. Ang una niyang pag-atake ay ang isolation sa pamamagitan ng trabaho. Sa halip na bigyan siya ng pangunahing tungkulin ng isang platoon leader,
Tulad ng pagpaplano ng operasyon at pagsasanay, binigyan niya si Lies ng mga walang katuturang admin tasks. Tuwing umaga, ang kanyang mesa ay puno ng mga gawaing dapat gawin ng isang admin clerk, inventory ng armory, paggawa ng listahan ng mga sirang kagamitan, at maging ang pag-book ng lugar para sa company dinner. Ito ay malinaw na sinadya upang hadlangan ang kanyang pagkakataong ipakita ang kanyang kakayahan bilang isang commander at ibaba ang kanyang papel sa isang walang kuwentang posisyon. Ang ibang mga opisyal ay nagkunwari na hindi nakikita o tumawa sa likuran niya. Valedictorian ng PMA pero nagtitimpla lang ng kape at nagkokopya. Aba, sinumpa ni Kapitan Torres. Aalis din yan mag-isa. Walang suporta o tulong si Lies, siya ay lubos na nag-iisa, ngunit hindi siya nagreklamo. Tahimik at perpekto niyang ginawa ang lahat ng mga gawaing iyon. Nagpuyat siya, ginawa niyang perpektong database ang magulo na inventory ng armory sa loob lamang ng isang araw, at kinilala ang mga problema sa mga kagamitan sa pagsasanay na hindi pinansin ng iba, at nagsumite ng repair report. Ang kanyang perpektong paggawa ay nagpapatunay, ironically, kung gaano kawalang silbi ang admin skills ni Torres, na nagtangkang pahirapan siya. Nang hindi gumana ang pang-aapi sa pamamagitan ng trabaho, pumili si Torres ng mas primitive at marahas na paraan. Nagpa siya siyang subukan ang pisikal na limitasyon ni Liesel at durugin siya sa harap ng lahat ng miyembro ng kumpanya. Tuwing umaga, sa oras ng physical training, inutusan niya si Lies na gawin ang doble ng dami ng pagsasanay kaysa sa mga lalaking opisyal. Teniente Reyes, mahina ang babae, kaya kailangan mong doblehin ang iyong pagsisikap para lang makahabol. Dagdag na 50 push-ups. Anong klaseng pull-up iyan? Sundalo ba yan o uod? Ang kanyang pang-iinsulto at panunuya ay nagpatuloy sa buong pagsasanay. Inaasahan niyang umiyak ito at sumuko, o kaya ay bumagsak sa pagod, ngunit ang pisikal na lakas ni Lies ay lampas sa kanyang imahinasyon. Siya ay nagtataglay ng bakal na tibay na pinanday kasama ng kanyang ama, ang pinakamahusay na sundalo ng Pilipinas mula noong bata pa siya. Nagawa niya ang push-ups ng walang pagbabago ng porma sa gitna ng putik, at nagawa niya ang mas maraming pull-ups kaysa sa ibang lalaking opisyal. Ang kanyang katawan na basang-basa ng pawis ay hindi mukhang pagod, sa halip, parang isang bakal na bulaklak na mas lalong nagniningning sa harap ng kahirapan. Nang matapos niya ang lahat ng dagdag na pagsasanay, ang bibig ng ibang opisyal na tumatawa sa kanya ay nakanganga. At sa mata ng mga sundalo na nagduda sa kanya, dahan-dahang lumabas ang paggalang. Ang galit ni Torres ay nasa rurok na. Napakadali niyang nasira ang bawat lason na dart na itinapon niya. Sa bawat pagpapakita ni Liesel ng kanyang kakayahan, naging salamin lang ito na nagpapatingkad sa kawalan ng kakayahan at pagkamakasarili ni Torres. Ang kanyang ego ay nadudurog. Sa wakas, nawala ang kanyang pagiging sane. Nagpa siya siyang gumamit ng pinakamapanganib at pinakawalang galang na paraan. Planado niyang sirain ang kanyang tactical skills, ang kanyang espesyalidad, at manipulahin ang kanyang desisyon upang mapanganib ang buong unit at sa gayon, bawiin ang kanyang karapatan bilang isang sundalo. Ilang araw ang nakalipas, isinagawa ang isang company-level tactical training. Ito ay isang mahirap na pagsasanay, kailangang pasukin ang teritoryo ng kalaban sa gabi at kunin ang isang target. Ang bawat platoon leader ay kailangang mag-ulat ng kanilang sariling infiltration route at operation plan sa company commander. Nagpuyat si Liesel sa loob ng ilang gabi, inaaral ang lupain at ang inaasahang deployment ng kalaban, at gumawa ng isang perpektong operation plan. Ang kanyang plano ay textbook, isang malikhaing maneuver upang sorpresahin ang kalaban at isang ligtas na retreat route upang mabawasan ang casualty. Ngunit sa operation meeting, inihagis ni Torres ang kanyang report sa sahig sa harap ng lahat. Plano ba ito o fiction? Teniente Reyes, malinaw na natutunan mo lang ang digmaan sa libro. Firepower ang digmaan. Ang pinakamahusay na paraan ay ang direktang pag-atake, pinakamabilis at pinakamalakas, at sirain ang kalaban. Walang lohikal na pagtutol, at mariin niyang tinanggihan ang plano ni Lies. Natatakot ka ba na para kang pusa na gumagapang? Ang digmaan ay tungkol sa lakas. Ipinilit niya ang kanyang walang alam at mapanganib na plano ng direktang pag-atake at tinawag na basura ang plano ni Lies. Hindi po, Kapitan. Ang plano ninyo ay masyadong madali na ilalantad ang posisyon ng ating mga tropa at napakataas ng panganib na mahuli sa ambush ng kalaban. Magdudulot ito ng hindi kinakailangang. Sinubukan ni Liesel na magprotesta, ngunit sumigaw si Torres. Hindi ito lugar para magbigay ng opinyon. Ito ay lugar para sumunod sa utos. Kung hindi mo gusto ang paraan ko, tanggalin mo ang uniforme mo. Ang mga babae ay likas na mahina, kaya hindi sila dapat pumunta sa battlefield. Sa kanyang pang-insulto, hindi na nakapagsalita si Liesel. Napagtanto niya na hindi siya isang kalaban na uunawa sa lohika o rason. Handa siyang magsagawa ng isang mapanganib na laro, isinusugal ang buhay ng dose-dose ng mga tauhan, para lang mapanatili ang kanyang autoridad.
Ang kanyang katahimikan ay tiningnan niya bilang isa pang tagumpay. Ipinagmalaki niya ang kanyang plano bilang huling operation. At hindi niya alam na ang kanyang hangal na desisyon ay magdudulot ng isang kahila-hilakbot na trahedya at sa huli, magiging espada na nakatutok sa kanyang leeg. Ang isang commander na bulag sa galit ay naglalakad sa kanyang sariling pagkawasak. Lumipas ang panahon at isang gabi kung saan magkasama ang tuso na pang-aapi ni Torres at ang tahimik na pagtitiis ni Liesl, isinagawa ang isang malaking night river crossing training ng buong batalyon. Sa matinding dilim, kailangan nilang tumawid sa isang malawak at mabilis na ilog gamit ang mga military boat at sakupin ang hill sa kabilang panig, isang pagsasanay na nangangailangan ng mataas na teamwork at tapang. Bago magsimula ang pagsasanay, nagkaroon ng huling operation meeting sa loob ng battalion command tent. Dito, ang bawat company commander ay nagbigay ng briefing ng kanilang crossing plan sa battalion commander. Muli, iniharap ni Kapitan Torres ang isang simple at walang ingat na frontal attack na plano. Ang planong iyon ay tumawid sa pinakamadali at pinakamabilis na ruta sa gitna ng ilog, kung saan pinakamabilis ang agos at mabilis na sakupin ang target. Magaling. Plano ng isang tunay na strike company commander. Tumango ang battalion commander na karaniwang sumusuporta kay Torres bilang pagpapakita ng kasiyahan. Ngunit biglang nagtaas ng kamay si Liesl, na tahimik na nakaupo sa sulok ng tent. Teniente Reyes, may opinyon ako. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Biglang nanigas ang mukha ni Torres. Sige, sabihin mo, pinayagan siya ng battalion commander. Tumayo si Liesl at itinuro ang map. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may taglay na kumpiyansa ng isang eksperto. Ang plano ng kapitan ay napakatapang, ngunit may isang bagay na hindi nakita. Ang direktang pag-atake sa punto na inaasahang may pinakamalaking pagtutol ng kalaban ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pinsala. Lalo na sa gabi, mahirap makita, kaya ang pinsala sa ating mga tropa ay. Kaya anong iniisip mo, bumulong si Torres. Ito ang iniisip ko, hindi nag-atubili si Liesl. Iwasan ang direktang atake at gumamit ng flanking maneuver sa itaas ng ilog kung saan mas mabagal ang agos at may mga puno. Ang isang platoon ay unang lalapag sa kabilang pampang at magsisimula ng diversionary attack upang makuha ang atensyon ng kalaban. Habang ginagawa iyon, ang pangunahing puwersa ay ligtas na lalapag sa pangunahing punto ng tawiran. Sa ganoong paraan, mababawasan natin ang ating pinsala habang. Nang matapos ang kanyang briefing, may katahimikan sa command tent. Ang kanyang plan ay mas detalyado, lohikal, at mas ligtas kumpara sa kay Torres. Hindi lang siya nagpaplano kung paano tumawid sa ilog, nagpaplano siya kung paano manalo sa digmaan. Napaisip ng malalim ang battalion commander. Sa huli, gumawa siya ng desisyon. Sige. Ang opinyon ni Teniente Reyes ay mas makatuwiran. Ang pagsasanay na ito ay isasagawa ayon sa plano ni Teniente Reyes. Kapitan Torres, suportahan mo ang plano ni Teniente Reyes. Sa sandaling iyon, naging itim ang mukha ni Torres. Sa harap ng lahat ng miyembro ng kumpanya at maging ng battalion commander, ang kanyang plano ay tinanggihan at napunta sa plano ng isang platoon leader, isang babae pa na kinuha niya. Ito ang pinakamatinding kahihiyan sa kanyang karera bilang isang sundalo. Ang bulungan ng ibang opisyal ay tumusok sa kanyang puso tulad ng isang dagger. Nawala na ang kanyang pagiging sane. Namula ang kanyang mata. Nagpasya siyang durugin ang mapangahas na babae sa gabing iyon, sa anuman at anumang paraan. Kailangan niyang itanim sa utak ni Liesl na ang kanyang napakagaling na kakayahan ay walang silbi sa harap ng disiplina at ranggo ng militar. Nagsimula ang pagsasanay. Mukhang maayos ang lahat ayon sa plano ni Liesl. Ang first platoon, na pinamumunuan niya, ay matagumpay na nakatawid sa ilog sa ilalim ng takip ng dilim. Ngayon, oras na para sa kanyang platoon na simulan ang diversionary operation, habang ang pangunahing puwersa ay ligtas na tumawid. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimula ang paghihiganti ni Torres. Bago umalis ang pangunahing puwersa, tinukoy niya ang isang luma at sirang boat mula sa reserve na kanyang pinangangasiwaan. Tinawag niya ang kanyang tapat na tauhan, si Sarto. Ruel, at tahimik siyang inutusan. Punuin mo ng kaunting putik ang air intake ng makina ng boat na iyan. Para tumigil ito ng natural sa gitna ng ilog. Nag-atubili si Sergeant Ruel, ngunit sa tingin ni Torres na puno ng galit, tumango siya ng walang imik. Maya-maya pa, hinikayat ni Liesl ang pangunahing puwersa na umalis sa pamamagitan ng radio mula sa kabilang pampang. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi umalis ang pangunahing puwersa. At bigla, narinig niya ang nagmamadaling boses ni Torres sa kanyang radio. Dito si Kapitan. Ang boat na sinasakyan ng second platoon ay nagkaroon ng problema sa makina. Tumigil ito sa gitna ng ilog. Kung hahayaan natin ito, malaki ang panganib na tumaob dahil sa malakas na agos. Siyempre, iyon ay isang stage drama na ginawa niya.
Teniente Reyes, ikaw ang responsable sa paghila ng boat ng 2nd Platoon pabalik sa Pampang. Ito ay utos. Ikaw ang gumawa ng problema dahil sa iyong napakagaling na diversionary operation, kaya ikaw mismo ang umayos. Ito ay isang walang katuturang utos. Ang pagligtas sa isang maliit na boat sa gitna ng malakas na agos ay mahirap kahit para sa isang rescue specialist na may special training. Malinaw na itinutulak niya siya sa panganib, at kung mag-fail siya, sisihin niya ang lahat sa kanya. Pero, Kapitan, masyadong mapanganib iyon. Ayon sa tumahimik. Oras ba ito para magtanong tungkol sa regulations? Namamatay ang iyong mga kasamahan, kung hindi ka sumunod sa utos ngayon, haharapin mo ang court-martial para sa insubordination. Ninatngat ni Liesel ang kanyang ngipin. Isa itong bitag. Ngunit hindi siya maaaring tumanggi, iniwan niya ang kanyang mga tauhan at kinuha ang life rope, at tumalon sa malamig na tubig. Habang desperado siyang lumalangoy patungo sa boat sa gitna ng ilog, pinapanood siya ni Torres at ng kanyang grupo mula sa Pampang. Ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng pag-aalala, kundi kasiyahan sa pagiging matagumpay ng kanilang plano at isang malupit na ngiti para sa kanya. Nang halos maabot na ni Liesel ang boat ng 2nd Platoon, nagbigay ng senyas si Torres sa kanyang mga tauhan na naghihintay. Ngayon na. Sa kanyang senyas, 2 pang sundalo na nagtatago sa Pampang ang lumapit sa likuran ni Lies at mabilis siyang inatake. Hinawakan nila ang kanyang mga braso at binti sa tubig, ginawa siyang immobile. At si Torres, parang isang multo sa dilim, ay lumabas at tumayo sa harapan niya. Anong ginagawa ninyo? Sa wakas, napagtanto ni Liesle na isa itong bitag at sumigaw. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa malakas na agos. Walang sinabi si Torres. Tinitigan niya lang siya sa malamig at malupit na mga mata. Kinuha niya ang buhok ni Liesl at idinawit siya sa tubig. Lahat ng nangyari ay ang simula ng impyerno na nakita sa prologue. Ang kanyang perpektong bitag ay sa wakas ay sumakal sa kanyang leeg. Ang tubig ay kasing lamig ng yelo. Si Lies Reyes ay kailangang harapin ang galit na mukha ni Kapitan Torres habang siya ay hawak ng 2 sundalo. Ang ilang sundalo na naiwan sa Pampang ay nanonood ng nakatutulala sa takot, hindi na ito training ground. Ito ay isang lugar na walang batas at rason, na pinamumunuan ng isang tyrant na si Torres. Hinila ni Torres si Liesl palabas ng tubig, hawak ang kanyang buhok. Habang umuubo at humihingal si Lies, bumulong siya sa tainga nito sa isang boses na puno ng pang-iinsulto. Mabuti sa'yo, Teniente Reyes. Anong pakiramdam mo na namamatay ang iyong mga tauhan sa gitna ng ilog dahil sa iyong napakagaling na plano? Siyempre, ang boat sa gitna ng ilog ay nagpapanggap lang ayon sa utos niya. Bitag ito. Hindi ba? Kapitan, ito ang ginawa mo? Sumigaw si Lies, nakatingin sa kanya nang may galit sa kanyang basang mukha. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang mga mata. Bitag. Tumawa si Torres na parang hindi makapaniwala. Wala pa ring alam ang babaeng ito. Oo, bitag. Isang bitag na ginawa ko mismo para durugin ang iyong mapangahas na ulo. At anong gagawin mo? Anong magagawa mo? Ipinagmalaki niya, parang isang victor. Nasisiyahan siya sa galit at kawalan ng kakayahan ni Lies. Isang babae na naglakas loob na kuwestiyunin ang aking plano at nagpahiya sa akin sa harap ng battalion commander. Hindi ka sundalo. Isa ka lang maruming asong babae na may magandang mukha na gustong mamuhay ng madali sa militar sa pamamagitan ng pag-akit sa mga lalaki. Ang kanyang bibig ay naglabas ng lahat ng uri ng bastos at kahila-hilakbot na pagmumura na nagpapababa sa kababaihan. Gusto niyang durugin ang pagkatao ni Lies at ang lahat ng pagsisikap na ginawa niya bilang isang sundalo sa loob lamang ng ilang salita. Ang mga tulad mo na nagtitiwala lang sa utak at nagpapakita ay kailangang tapakan para matauhan. Hindi ang utak ang lumalaban sa digmaan. Ito ay ang lakas, tapang, at ranggo. Naiintindihan? Mahigpit siyang hinawakan sa buhok ni Torres at idinawit sa putik na pampang. Muli siyang hinila pa itaas. At pagkatapos, sa gitna ng lahat ng trahedya, sumigaw siya ng isang faithful na tanong na nagbunga ng lahat ng karahasan. Napakahusay mo ba? Napakatigas. Ano ba talaga ang inaasahan mo? Ang tatay mo ba ay isang general? Ang kanyang tanong ay nagpapakita ng kanyang malalim na inferiority complex at baluktot na galit. Tiyak siya na si Liesl ay hindi isang taong umakyat mula sa ilalim tulad niya. Ang kanyang kagandahan, kakayahan, at kumpiyansa ay dahil sa isang malaking background. Gusto niyang gawing rason iyon para gawing sane ang kanyang kawalan ng kakayahan at pagkatalo. Hindi sumagot si Lies. Tinitigan lang niya ito sa galit na mata habang tumutulo ang putik at tubig sa kanyang mukha. Ang kanyang katahimikan ay tiningnan ni Torres bilang isang kumpirmasyon. Ganoon nga pala. Anak ng isang malaking pamilya, siguro, sino man ang mayaman mong tatay, isang mapanlait na ngiti ang lumabas sa kanyang bibig. Mabuti.
Kung ganoon, mas lalo pa akong magtuturo sa iyo ngayon kung ano ang disiplina sa militar. Inagaw niya si Lies mula sa mga sundalo na may hawak sa kanya, at siya mismo ang nagpaluhod sa kanya sa pampang, at sa malakas na boses, na maririnig ng lahat ng sundalo, nag-utos siya. Luluhod ka sa harap ko, ngayon na, sa harap ng lahat ng platoon members, at hahalikan mo ang aking bota, at hihingi ka ng tawad. Naglakas loob akong dungisan ang inyong karangalan, Kapitan. Wala akong kakayahan na maging sundalo. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Paulit-ulit hanggang sa masatisfied ako. Iyon ang pinakamatinding pang-iinsulto na matatanggap ng isang tao. Hinihingi niya ang isang bagay na hindi niya kailanman matatanggap. Nilalayon niyang durugin ang huling piraso ng pagmamataas ni Lies upang hindi na ito kailanman mag-isip na lalaban sa kanya. Tanging ang malamig na hangin lang ng ilog ang umikot. Lahat ng sundalo ay walang imik na nanonood sa desisyon ni Lies. Luluhod ba siya sa kahihiyan na ito o lalabanan niya hanggang sa huli at makaranas ng mas masahol pa? Dahan-dahang itinaas ni Liesley ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aapoy sa galit. Sa halip, may malalim at malamig na kalungkutan at katahimikan na parang tinanggap na niya ang lahat. Tiningnan niya si Torres at ang mga sundalo na nasa likod nito. At sa wakas, nagdesisyon siya. Hindi siya kailanman luluhod ayon sa gusto nila. Kahit na mamatay siya rito. Siya ay isang opisyal ng Pilipinas at ang ipinagmamalaking anak ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Ang nakakahiyang utos ni Torres ay umalingaw-ngaw sa pampang, ngunit hindi gumalaw si Liesl Reyes. Sa halip na lumuhod, dahan-dahan siyang tumayo mula sa putikan. Tumutulo ang putik at tubig mula sa kanyang basang combat uniform, at ang magulo niyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Mukha siyang miserable, ngunit mas matapang at mas matatag siyang nakatayo kaysa kailanman. Hindi na niya tiningnan si Torres. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa watawat ng Pilipinas na malabong kumakaway sa dilim, sa likuran niya. Ang sagradong bandila na pinangako niyang protektahan sa kanyang pagpasok at commissioning sa PMA. Huling tanong, Liz Reyes, wala ng pasensya sa boses ni Torres. Ang kanyang pagtitiis ay umabot na sa limitasyon. Luluhod ka ba at hihingi ng tawad, o tatapusin mo ang iyong karera bilang sundalo rito? Dahan-dahang lumingon si Liz at muling hinarap si Torres. Ang kanyang mga mata ay nakakagulat na malinaw at kalmado. Ang tingin na iyon ay hindi naglalaman ng takot o pagsuko, na parang siya ay nasa ibang dimension mula sa marumi at pangit na realidad na ito. Binuksan niya ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit mas malakas at mas malinaw kaysa sa anumang sigaw na tumagos sa tainga ng lahat sa pampang. Hindi po ako luluhod. Ano? Isang tao lang ang luluhuran ko. Muli siyang sumenya sa watawat ng Pilipinas sa likuran ni Torres. Luluhod lang ako sa bandila. Iyon ang kanyang paniniwala bilang isang sundalo at ang huling piraso ng kanyang pagmamataas bilang isang tao. Maaari siyang mamatay doon, ngunit hindi siya kailanman luluhod sa harap ng kawalang katarungan na nagdudungis sa karangalan ng isang sundalo. Siya ang valediktorya ng PMA at ang anak ng kalihim ng pambansang tanggulan at ng AFP Chief of Staff. Ang kanyang tuhod ay nagtataglay ng karangalan, hindi lang niya, kundi ng lahat ng mahal niya. Ang kanyang isang salita ay tuluyan ng pumatid sa huling tali ng pagiging sane ni Torres. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Naramdaman niyang lubos siyang binaliwala, tinawanan ng isang babae. May isang bagay na pumutol sa kanyang isip. Ang baliw na ito. Hindi na siya makapagsalita. Sa halip, umungal siya tulad ng isang walang isip na hayop at sinenyasan ang kanyang mga tauhan. Patigilin niyo ang kanyang bibig. Itulak niyo siya sa ilog na yon at huwag na huwag ninyo siyang hayaang magsalita ng mapangahas na bagay. Habang buhay. Sa kanyang utos na puno ng galit, nag-atubili sandali ang mga mukha ng mga sundalo na sumusunod sa kanya. Ito ay lumampas na sa simpleng pang-aapi o parusa. Ito ay malinaw na pagtatangkang pagpatay. Ngunit sa harap ng galit na mata ni Torres, hindi sila naglakas loob na lumaban. Naging mga robot sila na sumusunod sa iligal na utos ng nakatataas. 2 sundalo ang muling sumugod kay Liesl. Desperado siyang lumaban, ngunit ang kanyang pagod na katawan ay hindi kayang harapin ang 2 matipunong lalaki. Walang awa siyang kinaladkad patungo sa ilog. Bitawan niyo ako. Bitawan. Sumigaw siya, ngunit hindi sila tumigil. Itinulak nila si Liesl ang tuluyan sa ilog. Agad na umakyat ang malamig na tubig hanggang sa kanyang ulo. Desperado siyang nagpumiglas sa ilalim ng tubig. Ngunit dahil sa puwersa na nagpipigil sa kanya mula sa itaas, hindi siya makabangon sa ibabaw, mabilis na nawawala ang hangin sa kanyang baga. Naging madilim ang kanyang paningin, at ang pakiramdam sa kanyang katawan ay parang paralisado. Nakatayo si Torres sa pampang, tahimik na nakatingin sa malabong silhouette ni Lies na gumagalaw sa tubig, walang guilt o pity sa kanyang mata. Tanging kasiyahan lang na naibalik na ang kanyang awtoridad, at ang walang awang pagtrato na parang inalis niya lang ang isang nakakainis na insekto. Tahimik na ngayon.
Lilinaw na ang lahat. Akala niya. Ang mapangahas na babaeng ito ay tahimik na mawawala sa malamig na ilog nang walang nakakaalam. Isasaysay lang na accidental drowning sa gitna ng pagsasanay. Perpektong plano. Ngunit hindi niya alam na hindi lang siya isang babaeng second lieutenant ang pinapatay niya. Hindi niya alam na ginalaw niya ang nag-iisang anak ng dalawang pinakamakapangyarihan at nakakatakot na tiger sa Pilipinas. Dahan-dahang humina ang paggalaw ni Liesl sa ilalim ng tubig. Ang kanyang kamalayan ay malabong nawawala sa dilim. Naalala niya ang pangalawang butones sa kanyang dibdib, ang kanyang huling pag-asa. Ngunit wala na siyang lakas para pindutin ang butones na iyon. Ang lahat ay tila matatapos na. Ang ilog ng kamatayan ay lumalamon sa kanyang malalim at madilim na bisig. Ang kamatayan ay malamig at tahimik. Ang kamalayan ni Lies Reyes ay lumulutang sa isang walang katapusan na dilim, lumalabas sa bilangguan ng kanyang katawan. Nawala ang sakit, ngunit ang mas matinding kalungkutan at panghihinayang ang pumipilit sa kanyang kaluluwa. Itay, inay, gusto ko sanang maging ipinagmamalaking anak ninyo, ngunit mukhang hanggang dito na lang ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako sa aking kakulangan. Nang kumalat ang kanyang huling pag-iisip sa dilim, sa sandaling akala niya ay tapos na ang lahat, isang malabo, ngunit pamilyar na boses ang narinig sa kanyang tainga. Huwag kang sumuko, Lies. Ang isang tunay na sundalo ay kailangang mag-ulat ng kanyang posisyon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Iyan ang huling misyon, boses iyon ng kanyang ama. Misyon. Huling misyon. Ang salitang iyon ay nagdulot ng matalim na sakit sa kanyang humihinang kamalayan, tulad ng isang fragment na bumaon. Tama, hindi pa tapos. May natitira pa akong huling misyon. Kailangan niyang mag-ulat. Kailangan niyang ipaalam sa mga mahal niya kung nasaan siya at kung anong panganib ang kinakaharap niya. Ang huling apoy ng buhay, na inakala niyang patay na, ay nag-apoy muli sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagningas sa dilim. Gumagalaw siya sa pamamagitan lamang ng primitive instinct ng survival, hindi ng human will. Tinipon niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa isang lugar sa dulo ng kanyang daliri. Ang kanyang kamay, na nakalawit sa ilalim ng tubig, ay nagsimulang gumalaw ng bahagya, parang may spasm. Desperado niyang inabot ang butones ng kanyang uniforme. Ngunit ang paglaban ng tubig at ang pagod ng kanyang katawan ay hindi sumunod sa kanyang kalooban. Walang pakiramdam ang kanyang mga daliri, at ang kanyang braso ay napakabigat. Pakiusap. Pakiusap. Nagmakaawa siya sa kanyang isip. Pumasok sa kanyang isip ang huling paalala ng kanyang ina nang ikabit nito ang butones. Ito ang buhay mo. Gagamitin mo lamang ito kapag nasa pagitan ka ng buhay at kamatayan. Ngayon na. Ngayon na ang huling sandali. Binaluktot niya ang kanyang buong katawan, parang pinipigan niya ang huling oxygen. Sa recoil na iyon, sa wakas ay naabot ng kanyang kamay ang kanyang dibdib. At sa dulo ng kanyang daliri, naramdaman niya ang malamig at matigas na texture na bahagyang iba sa ibang mga butones. Ang kanyang huling pag-asa, ang butones na may ukit na phoenix. Nahanap ko. Hindi na siya nag-atubili. Tinipon niya ang lahat ng kanyang willpower at lakas sa dulo ng kanyang hinlalaki, at pinindot niya ang butones ng buong lakas. Hindi niya ito binitawan. Tulad ng paalala ng kanyang ina, mariin niya itong pinindot hanggang sa maipadala ang signal. Click. Ang maliit na tunog ng makina sa ilalim ng tubig ay hindi kailanman narinig ni Torres at ng kanyang mga tauhan. Ngunit ang signal na iyon ay tumagos sa lahat ng balakid ng tubig at lupa at ipinadala sa kalangitan sa bilis ng liwanag. Hindi lang iyon isang signal. Ito ay isang twin signal na sabay na ipinadala sa dalawang magkaibang espasyo, parang isang parallel universe. Isang signal ang nagtungo sa sentro ng Command and Control Center ng AFP General Headquarters, na matatagpuan sa pinakamalalim na bunker sa Campo Aguinaldo. Naroon ang command center, kung saan nakaupo ang numero 1 opisyal ng militar, si General Ricardo Reyes, na nagmamanman sa lahat ng sitwasyong militar sa Pilipinas ng real-time. Ang isa pang signal ay nagtungo sa secret security device sa opisina ng kalihim ng Pambansang Tanggulan, Kalihim, Emilia Reyes. Ang desperadong distress call na ipinadala ng isang babae sa bingit ng kamatayan ay sabay na naabot ang dalawang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, ang kanyang ama at ina. Mission accomplished. Nang matapos niyang pindutin ang butones, tuluyan nang nawala ang lakas ng katawan ni Lies. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumulas mula sa butones. Ang kanyang kamalayan ay lumubog sa isang talagang malalim at mapayapang dilim. Nagawa niya ang kanyang huling misyon. Ngayon, nasa mga tatanggap na ng signal ang bahala. Sa Pampang, nakangiti si Torres ng may kasiyahan, nang makita niyang tuluyan ng huminto ang paggalaw ni Lies. Tahimik na ngayon. Lilinaw na ang lahat. Akala niya tapos na ang lahat. Ngunit hindi niya tiningnan ang kalangitan. Kung itinaas niya ang kanyang ulo, malalaman niya na may dalawang ilaw, mas mabilis at mas malakas kaysa sa anumang shooting star,
ang mabilis na lumilipad patungo sa kanila sa silangang kalangitan. Hindi iyon mga bituin. Iyon ay ang bakal na kulog na nilikha ng galit ng isang ama at isang ina na halos mawalan ng anak. Ang oras ng paghuhukom ay nagsimula na. Sa bunker sa ilalim ng Campo Aguinaldo, ang puso ng seguridad ng Pilipinas, ang hangin ay laging malamig. Si General Ricardo Reyes, ang AFP Chief of Staff, ay pinamumunuan ang isang emergency security meeting tungkol sa banta ng bansa. Ang lahat ng pinakamataas na opisyal ng bansa ay naroon. Ang kanyang lahat ng atensyon ay nakatuon sa malaking screen na nagpapakita ng mapa ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, isang malabo ngunit matalas na vibration ang tumunog mula sa military watch sa kanyang pulso. Hindi yun isang ordinaryong notification. Ito ay isang espesyal na watch na idinisenyo upang mag-react lamang sa isang encoded signal na kasync sa tibok ng kanyang puso. Ang kanyang tingin ay napunta agad sa screen ng watch. At nanigas siya. Sa screen, may pulang salita na kumikislap sa itim na background. PHONX Crash Code, Coordinate XX. Repeat, Phoenix Crash Code. Phoenix, ang palayaw na ibinigay niya sa kanyang nag-iisang anak. Ang salitang crash ay may isa lamang ibig sabihin. Ang huling emergency signal na nasa bingit ng kamatayan ang kanyang anak. Ang lahat ng dugo ay tila umalis sa mukha ni General Reyes. Ang mukha ng isang malamig at matalas na 4-star general na nag-aalala sa seguridad ng bansa ay nawala. Ang natira lang ay ang isang ama na nakatingin sa hudyat ng kamatayan ng kanyang anak na parang gumuho ang mundo. Kahit ang Pangulo, na pinamumunuan ng meeting, ay nagulat sa kanyang pagbabago at nagtanong, General, may problema ba? Ngunit wala siyang narinig. Sa parehong oras, sa opisina ng kalihim ng pambansang tanggulan sa pinakamataas na palapag ng gusali ng DND, si Kalihim Emilia Reyes ay abala sa tambak na documents. Bilang unang babaeng SND ng Pilipinas, hindi siya maaaring magpabaya kahit isang sandali. Ang bawat desisyon niya ay konektado sa buhay ng daan-daang libong sundalo. Biglang tumunog ang isang matalas na alarm mula sa isang secret security device na nakabalat kayo bilang isang ordinaryong picture frame sa kanyang mesa. Ang screen na karaniwang may larawan nila ni Reyes na magkasamang nakangiti ay naging isang pulang emergency screen. At sa ibabaw, may parehong salita na lumabas sa watch ng kanyang asawa. PHONX Crash Code, Coordinate XX. Ang pen na hawak ni Kalihim Reyes ay nahulog sa sahig. Ang kanyang bakal na composure ay gumuho sa isang iglap. Ang mainit na luha, na hindi niya kailanman na ipakita sa kanyang buhay, ay umagos sa kanyang mga mata. Anak ko, anong nangyari sa anak ko? Hindi na niya kinailangang tumawag sa kanyang asawa. Bilang mag-asawa at kasama sa laban sa loob ng 12 ng taon, nababasa nila ang isip ng isa't isa nang walang salita. Alam niya na ang kanyang asawa ay nasa parehong sitwasyon at gumawa ng parehong desisyon. Sa bunker sa ilalim ng Campo Aguinaldo, tumayo si General Ricardo Reyes. Lahat ng tao sa meeting ay nagulat sa kanyang aksyon. Nakalimutan niya ring humingi ng paumanhin sa Pangulo. Sa ngayon, mas mahalaga ang isang nilalang, ang kanyang buong universo, kaysa sa seguridad ng bansa. Kinuha niya ang emergency direct line na konektado sa buong command center. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng tao. Ito ay ang ungal ng isang leyon na nawalan ng anak at ang galit ng kulog na yumanig sa kalangitan. Special Forces Commander, tumugon ka agad. General, anong utos po ninyo? Agad na i-activate ang Thunder Protocol. Ang pinakamahusay na Special Action Force ay agad na ititigil ang lahat ng pagsasanay at ganap na papalibutan ang mga coordinates mula sa himpapawid. Ang sinumang lalaban ay ituturing na kalaban at may pahintulot na patayin. Sa opisina ng kalihim ng pambansang tanggulan, pinunasan ni Kalihim Emilia Reyes ang kanyang luha. Ang natira sa kanyang mata ay hindi na kalungkutan. Ito ay ang mas malamig kaysa sa yelo na galit, na parang gagawing abo ang sinumang nanakit sa kanyang anak. Tumawag siya sa direct line ng Military Police Commander. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit may taglay na nakakatakot na bloodlust na mas matindi kaysa sa anumang sigaw. Commander, agad na ipadala ang Special Mission Platoon ng Military Police Brigade. Kalihim, saan po? Ganap na isara ang lupa sa mga coordinates na ipapadala ko. Ayaw kong may makalabas kahit isang langgam. Sandali siyang tumigil, tiningnan ang dilim sa labas ng bintana, at ibinigay ang huling utos. Ang boses na iyon ay hindi isang dasal ng isang ina, kundi isang hatol ng isang empress. Hanapin ang aking anak. Sa anuman at anumang paraan. Ang dalawang pinakamalakas na spear at shield ng Pilipinas ay nagsimulang gumalaw ng sabay-sabay. Isa lang ang kanilang target, iligtas ang isang babae at hilahin pababa sa pinakamalalim na hukay ng impyerno at hatulan ang sinumang nanakit sa kanya. Ang kulog ng ama at ang bakal ng ina ay handa na ngayong yumanig sa langit at lupa. Wala pang 20 minuto, pagkatapos mawala ang huling hininga ni Liesel sa ilog.
Habang nagliligpit ng ebidensya ng krimen si Torres at ang kanyang mga tauhan, isang masamang tunog ang nagsimulang marinig na pumunit sa katahimikan ng gabi. Sa una, mahina lang ito, parang tunog ng hangin mula sa malayo, ngunit agad itong naging isang malaking ingay na yumanig sa buong kalangitan. Dududududu. Hindi lang ito tunog ng helicopter. Ito ay isang nakakabinginaalon ng ingay, na parang daan-daang malalaking tambol ang sabay-sabay na tumutunog sa langit. Nang tumingin si Torres sa kalangitan ng may gulat, ang kanyang mga mata ay nanigas sa takot at hindi makapaniwala. Ang maitim na kalangitan ay ganap na natakpan ng malalaking bakal na anino. Ang formation ng mga Black Hawk UH-60 na helicopter, na ang ingay ng mga rotor ay lumamon sa lahat ng tunog sa paligid, ay pumuno sa kalangitan, parang isang balang na lumabas mula sa impyerno. Sa ilalim ng helicopter, ang mga Grim Reaper na nakasuot ng itim na combat uniform ay nakabitin sa makakapal na lubid, handa na para sa fast-rope deployment at nakatingin sa lupa. Ito ang Special Action Force, SAF ng Military Police Brigade. Kasabay nito, sa lupa, may malaking ingay na yumanig sa lupa, at dose-dose ng armored vehicles gaya ng V-150 o APC, ang mabilis na nagmamadaling papunta sa kampo. Sa kanilang armor, ang mark ng Special Mission Platoon ng Military Police ay malinaw na kumikinang sa matinding dilim. Mula sa himpapawid at lupa, ang mga elite unit ng Pilipinas ay nagsimulang sumakal sa kanila, parang isang malaking siege. Ano yan? Pagsasanay ba? Bulong ni Torres na parang nawawala ang isip. Ngunit sumigaw ang isa sa kanyang mga tauhan ng may takot. Hindi po. Walang identification number ang mga helicopter na iyan. Iyan ang shadow unit na gumagalaw lang sa panahon ng digmaan. Hindi pa natatapos ang kanyang salita, dose-dosenang nakasisilaw na searchlights mula sa mga helicopter ang sabay-sabay na bumukas. Ang pampang at ang buong training ground ay naging kasing liwanag ng araw. At ang mga itim na lubid ay walang tigil na bumaba sa lupa. Ang mga miyembro ng SAF at Special Mission Platoon ng Military Police ay nagsimulang sakupin ang lahat ng strategic points sa paligid ng ilog nang walang ingay at mabilis, parang itim na liwanag na bumubuhos mula sa langit. Ang kanilang paggalaw ay parang mga makina na nakaprogram para sa pagwasak at pagsakop, hindi tulad ng mga sinanay na sundalo. Hindi man lang nakalaban si Torres at ang kanyang mga tauhan. Bago pa nila maintindihan ang sitwasyon, ang malamig na dulo ng baril ay nakatutok na sa kanilang noo. Huwag kang gagalaw o babarilin kita. Ang boses ng Special Mission Platoon member na lumabas na parang isang anino ay parang tunog ng makina, walang emosyon. Nang ganap na makontrol ang lahat sa loob lamang ng ilang minuto, 2 helicopter na naiwan sa kalangitan ang nagsimulang bumaba ng dahan-dahan. Ang 2 helicopter na iyon ay may ibang aura kaysa sa iba. Sa fuselage ng isa, malinaw na kumakaway ang bandila na may 4 na bituin, 4-star general, na nagpapakita na ito ang Chief of Staff ng AFP. At sa tabi nito, sa isa pa, kumakaway ang bandila ng kalihim ng pambansang tanggulan, na sumasagisag sa Commander-in-Chief ng lahat ng puwersa. Ang 2 command helicopter ay lumapag sa parade ground sa harap mismo ng nakaluhod na si Torres, parang 2 Diyos ang bumababa. Ang malakas na hangin na galing sa rotor ay nagdulot ng alikabok, parang ang galit ng Diyos na humahampas sa paligid. Bumukas ang hatch ng helicopter, at halos sabay-sabay na bumaba ang 2 tao. Ang isa ay si General Ricardo Reyes, na ang mukha ay naglalaman ng lahat ng galit ng impyerno. Nakasuot siya ng combat helmet at naghahanap siya ng sinumang nanakit sa kanyang anak sa kanyang mga mata na puno ng bloodlust. Ang kanyang mga mata ay tulad ng isang ama na naghukay sa pinakamalalim na hukay ng impyerno para hanapin ang nanakit sa kanyang anak. At ang isa pa ay si Kalihim Emilia Reyes, na ang mukha ay mas malamig kaysa sa yelo. Walang bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Tanging ang walang awang determinasyon lang ng pinakamataas na pinuno ang naroon, na siya mismo ang magdidismantle at bubunot sa ugat ng sinumang nagdulot ng trahedyang ito. Ang 2 pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ay personal na dumating sa lugar na puno ng dugo para lamang sa isang anak at para itama ang winasak na hustisya. Nang lumapag ang kanilang mga paa sa lupa, tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Nakita ni Torres ang mukha ng 2 tao na nasa harap niya, at sa wakas ay naintindihan niya ang lahat. Ang tatay mo ba ay isang general? Ang kanyang tanong na parang isang sumpa. Ang sagot sa tanong na iyon ay nasa kanyang harapan, sa anyo ng impyerno. Ang kanyang utak ay paralisado sa takot, at ang kanyang puso ay parang nahulog sa ilalim. Ang kulog ay tuluyan ng bumagsak sa lupa. Si Torres at ang kanyang mga kasabwat ay kinaladkad at ibinato sa gitna ng parade ground tulad ng mga hayop, dose-dose ng searchlight ang nakatutok sa kanilang mga mukha, at hindi man lang sila makadilat. Sa itaas nila, daan-daang miyembro ng SAF at military police ang nakapalibot sa kanila, nakatutok ang mga baril.
Ang kapangyarihan at ranggo na inakala nilang binuo nila sa buong buhay nila sa loob ng unit na ito ay walang silbi sa harap ng matinding puwersa na ito. Tumayo kayo. Ang boses na kasing lamig ng yelo ay bumasag sa kanilang tainga. Pilit na itinaas ni Torres ang kanyang ulo. At nang makita niya ang mukha ng dalawang tao sa harap niya, nanigas ang kanyang puso. Si General Ricardo Reyes, ang AFP Chief of Staff, at si Kalihim Emilia Reyes, ang kalihim ng pambansang tanggulan. Ang dalawang pinakamataas na pinuno na sumasagisag sa langit at lupa ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, lubusan niyang naintindihan kung sino ang ginalaw niya at kung anong irreversible na kasalanan ang ginawa niya. Ang kanyang sumpa na tanong na, ang tatay mo ba ay isang general, ay bumalik sa kanya sa pinakakakilakilabot na anyo. Sino sila? Ang kanyang mga kasabwat, sina Kent Ruel at CPL. Ben, na kinaladkad din, ay walang imik na nagtanong, hindi makapaniwala sa nakikita nila. Isang tanong lang ang umikot sa kanilang isip, bakit? Bakit ang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ay personal na dumating sa gitna ng gabi, kasama ang puwersa na parang magsisimula ng digmaan, para lang sa isang second lieutenant? Sa sandaling iyon, ang sagot sa kanilang tanong ay dumating. Natagpuan ng medical team na naghahanap sa ilog si Liesel, na inanod ng agos, at hinila siya paakyat. Siya ay nakahiga, walang galaw, at ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Ang mga medik ay desperadong nagbibigay ng CPR sa kanyang dibdib. Wala siyang hininga. Halos walang pulso. Ihanda ang defibrillator. Dali. Ang nagmamadaling sigaw ay umalingaunggaw sa parade ground. Sa pagkakita sa eksenang iyon, si Kalihim Emilia Reyes, na nagpapanatili ng bakal na pagiging kalmado, ay gumuho. Ang lahat ng dignity bilang SND ay nawala sa kanyang mukha. Ang natira lang ay ang isang ina na nakatayo sa harap ng posibleng kamatayan ng kanyang anak. Liesl, anak ko. Sumigaw siya at tumakbo patungo sa stretcher. Niyakap niya ang malamig na katawan ng kanyang anak at nagsimulang umiyak. Huwag, Lies. Pakiusap, magdilat ka. Nandito na ang nanay mo. Nandito na ang nanay mo. Ang matinding iyak ng Iron Lady na namumuno sa bansa ay tumusok sa puso ng lahat ng sundalo na naroon. Ngunit hindi gumalaw si General Ricardo Reyes. Pinanood lang niya ang kanyang asawa na umiiyak sa tabi ng kanilang anak, na nasa bingit ng kamatayan, nang may nag-aapoy na mga mata. Ang kanyang kalungkutan ay hindi umagos sa luha. Sa halip, ang lahat ng kalungkutan at galit ay naging matalas na bloodlust na nakatutok sa kalaban sa harap niya. Dahan-dahan, napakabagal, lumakad siya. Ang tunog ng kanyang combat boot na umaapak sa graba ay umalingaw-ngaw ng mabigat at nakakatakot, parang ang mga hakbang ng executioner na nagpapahayag ng huling sandali ng isang sinentensiyahan. Sa wakas, tumigil siya sa harap ni Torres na nanginginig sa takot. Wala siyang sinabi. Tinitigan lang niya si Torres sa mga mata na mas malalim at mas madilim kaysa sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Sa tingin na iyon, ang kalungkutan ng isang ama na baka mawala ang kanyang anak, ang galit ng isang commander na nabigo siyang protektahan ang kanyang tauhan, at ang paghamak sa isang traidor na nagdumi sa karangalan ng militar ay kumukulo na parang lava. General, sinubukan ni Torres na humingi ng tawad sa isang boses na halos hindi na marinig, kailangan niyang magpaliwanag na lahat ng ito ay isang misunderstanding at wala siyang alam. Ako, hindi ko alam na ang tenyente ay ang inyong anak. Ngunit ang kanyang duwag na paliwanag ay pinutol ng mahinang salita ni General Reyes. Tumahimik ka. Ang boses na iyon ay tahimik, ngunit may bigat na mas nakakatakot kaysa sa kulob. Hindi ko papayagan na ang pangalan ng aking anak ay banggitin ng iyong maruming bibig. Dahan-dahang hinugot ni General Reyes ang sidearm mula sa kanyang holster. Click. Ang tunog ng pagkak ng baril ay bumasag sa katahimikan ng parade ground. Itinutok niya ang malamig na baril ng eksakto sa noo ni Torres. Aray! Sumigaw si Sergeant Ruel at CPL. Ben na nasa tabi niya sa sobrang takot. Personal na gustong patayin ng Chief of Staff ang kriminal gamit ang sarili niyang kamay. Iyon ay isang malinaw na overreach ng autoridad, hindi alinsunod sa batas. Ngunit walang sinuman ang makakapigil sa kanya sa lugar na iyon. Siya ay hindi ang pinakamataas na pinuno ng militar ngayon, kundi isang nagngingit-ngit na hayop na nasa bingit ng pagkawala ng lahat ng mayroon siya. Magsisimula ako ng pagtatanong ngayon. Binitiwan ni General Reyes ang mga salita mula sa kanyang mga ngipin. Hindi mo kailangang sumagot, huhusgahan ko ang iyong mga mata at magdedesisyon ako mismo. Ang kanyang tingin ay tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ni Torres, mas tumpak kaysa sa anumang lie detector. Ngayon, sa pagtatapos ng impyernong konfrontasyon na ito, ang pinakakakilakilabot na paghuhukom ay magsisimula na. Ang malamig na dulo ng baril ni General Reyes ay nakatatak sa gitna ng noo ni Torres, parang isang brand. Nakalimutan ni Torres kung paano huminga.
Sa kanyang harap, ang anino ng kamatayan ay nagpapalabas, na parang lalamunin nito ang kanyang nakaraan at hinaharap ng sabay-sabay, kasama ang galit ng numero 1 opisyal ng militar ng Pilipinas. Alam niya na kung isasagawa ang instant execution sa lugar na iyon, walang sinuman ang magkukwestiyon dito. Ngunit hindi kinalabit ni General Reyes ang trigger. Ayaw niyang dumisan ang kanyang kamay ng maruming dugo ng insekto na ito. Nagpasya siyang bigyan ang taong ito ng pagdurusa na mas matindi pa kaysa sa kamatayan, isang buhay na impyerno. Dahan-dahan, napakabagal, binuksan niya ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay hindi ungal ng galit. Sa halip, ito ay nakakatakot na kalmado at payapa, tulad ng katahimikan pagkatapos ng bagyo. Kaya mas nakakatakot ito. Tinanong mo ang aking anak, hindi ba? Ang kanyang boses ay mahinang umalinganggaw sa buong parade ground, tulad ng boses ng isang hukom na humahatol sa kaluluwa ng isang kriminal. Ang tatay mo ba ay isang general? Sa sandaling pumasok ang tanong na iyon sa tainga ni Torres, ang kanyang mga pupil ay yumanig na parang may lindol. Hindi niya kailanman inakala na ang salita na binitiwan niya na parang isang sumpa ay babalik sa kanya, tulad ng isang bumerang at tutusok sa kanyang puso. Sandali siyang tumigil si General Reyes, tiningnan ng malalim at madilim ang mata ni Torres, parang sinusubukan niyang hugutin ang huling butil ng pagkaduwag na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. At pagkatapos, ibinigay niya ang sagot na yayanig sa buong buhay ni Torres, nang napakatahimik ngunit mas malakas kaysa sa anumang kulog sa mundo. Oo, ako ang tatay na iyon. At ang umiiyak doon ay ang ina. Itinuro niya si Kalihim Emilia Reyes, na umiiyak sa tabi ng stretcher ng kanilang anak. AFP Chief of Staff at kalihim ng pambansang tanggulan. Ang kanyang ama ay ang pinakamataas na pinuno ng militar ng Pilipinas, at ang kanyang ina ay ang pinakamataas na pinuno ng National Defense Administration ng Pilipinas. Siya ang nag-iisang anak ng pinakasumisimbolo ng puwersa at kapangyarihan ng bansang Pilipinas. Hindi kinaya ng utak ni Torres ang bigat ng katotohanan. Ganap itong huminto. Ang kanyang bibig ay nagbukas, ngunit walang lumabas na tunog. Napagtanto niya kung gaano siya kahanga-hanga at kung gaano siya kawalang kuwenta. Hindi siya nangangaso ng tiger. Ginalaw niya ang scale ng isang Diyos. Tumingin si General Reyes sa kanya at nagsalita sa huling pagkakataon. Ngayon, narinig mo na ang sagot sa tanong mo, oras na para sagutin mo ang tanong ko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. At lumingon siya sa commander ng Special Mission Platoon na nakatayo sa tabi niya. Hindi niya inutusan na arestuhin sila, iyon ay masyadong mabait para sa kanilang krimen. Siya mismo ang nagbigay ng hatol gamit ang sarili niyang bibig ang pinakakakilakilabot at nakasisirang paghuhukom para sa isang sundalo na mas malala pa kaysa sa kamatayan. Bawiin ang kanilang pagiging sundalo. Dito. Ngayon na. Ang kanyang boses ay malamig at matigas, tulad ng unang pahina ng batas. Sandali siyang nag-atubili ang commander ng Special Mission Platoon. Iyon ay isang utos na lampas sa batas, walang precedent. Ngunit tiningnan niya ang mata ni General Reyes, at wala na siyang tinanong pa. Hindi lang ito isang utos. Ito ay ang determinasyon ng Commander-in-Chief na itama ang winasak na karangalan ng militar at ang desperasyon ng isang ama na halos mawalan ng kanyang anak. Naiintindihan ko po. Sumaludo ang commander at sinenyasan ang kanyang mga tauhan. Ang mga miyembro ng Special Mission Platoon na may hawak na bayonet ay lumapit kay Torres at sa kanyang mga kasabwat ng may malamig na tingin. Wag. Wag. Mas mabuti pang patayin niyo na lang ako, pakiusap. Sa unang pagkakataon, sumigaw si Torres, nagmamakaawa. Mas gugustuhin niyang barilin siya sa lugar na iyon kaysa dumaan sa nakakahiyang ritual na iyon, kung saan ang lahat ng mayroon siya ay tinatanggihan. Ngunit ang kanyang pagmamakaawa ay hindi gumalaw sa puso ng sinuman. Walang awang pinunit ng mga platoon member ang captain rank na nakadikit sa collar ng kanyang uniforme gamit ang kanilang knife. Sa isang nakakatakot na tunog ng ripping, ang ranggo at karangalan na binuo niya sa buong buhay niya ay itinapon sa lupa. Ang kanyang name tag, ang gunit patch niya, ang lahat ay sunod-sunod na pinunit. At sa isang iglap, siya ay naging isang basurang tao na nakasuot ng ragged uniform, walang pangalan at walang ranggo. Ang nakakahiyang ritual na iyon ay inulit din sa kanyang mga kasabwat. Ang kanilang sigaw at iyak ay umalingaunggaw sa parade ground, ngunit nawala sa malamig na hangin ng gabi. Nang matapos ang lahat, hindi na tiningnan pa ni General Reyes ang mga ito. Lumingon siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang anak, na sa wakas ay nagsimulang huminga ng bahagya pagkatapos ng emergency treatment. Sa likod niya, ang mga empty shell na binawian ng lahat ng bagay bilang isang sundalo ay kinaladkad palayo tulad ng mga junk. Ang kanilang katawan ay nabuhay, ngunit ang kanilang kaluluwa ay na-execute sa pinakamalupit na paraan doon mismo. Ang hustisya ay naipatupad sa pinakamabigat at pinakakumpletong paraan.
Ang Operation Thunder na naganap sa pampang ng ilog noong gabing iyon ay simula lang ng isang malaking bagyo. Habang si Teniente Lies Reyes ay under intensive care sa Philippine Army General Hospital, sinimulan ng kanyang ama at ina ang isang malaking digmaan upang bunutin ang bulok na organisasyon na halos pumatay sa kanilang anak. Isang Special Joint Investigation Team ang binuo sa ilalim ng direktang utos ng DND at AFP General Headquarters. Ang team, na binubuo ng pinakamahusay na mga investigator mula sa Military Prosecutor's Office, CID, and Military Police, ay sumisid sa pinakamalalim na bulok na bahagi ng batalyon ng matitigas na tinik, tulad ng isang surgical scalpel. Si Torres at ang kanyang mga kasabwat, na binawian ng lahat ng karangalan bilang sundalo at nakakulong sa solitary confinement, ay wala nang mawawala. Sinimulan nilang ibunyag ang lahat ng pangit na sikreto na nangyari sa unit sa loob ng ilang taon, para lang mabuhay o dahil sa prinsipyo na hindi lang sila ang mamamatay. Ang mga katotohanan na lumabas sa kanilang bibig ay lampas sa imahinasyon, ito ay pangit at sistematiko. Ang karahasan at pang-aapi ni Torres ay hindi bago. Siya ay madalas na nambubugbog at nambabastos sa kanyang mga tauhan at non-commissioned officers na hindi niya gusto at nagbigay ng false report upang magdulot ng disbentaha sa kanila. Ginawang Kingdom of Terror ang unit. Hindi si Teniente Lies Reyes ang una niyang biktima. Maraming sundalo ang nagretiro ng maaga dahil hindi na nila kinaya ang kanyang karahasan o kaya ay nag-abandona dahil nagbigay sila ng mga hudyat ng pagpapakamatay. Ang mas malaking problema ay kung paanong nakatakas ang mga masasamang gawa ni Torres sa surveillance ng higher-ups. Agad na napunta ang scalpel ng investigation team sa battalion commander ni Torres at sa regiment commander sa itaas niya. Ang battalion commander ni Torres ay nakatanggap ng regular na payola mula kay Torres. Nakatanggap siya ng bahagi ng mga ninakaw na military supplies bilang bribe o ginamit ang company credit card niya para mag-enjoy at sadyang hindi pinansin ang lahat ng masasamang gawa ni Torres. Siya ay isang duwag na nagbigay ng kanyang kaginhawaan kapalit ng pagdurusa ng kanyang mga tauhan. Hindi tumigil ang investigation dito. Nang tinalunton nila ang ruta kung paanong nakapagnakaw si Torres ng military supplies, lumabas ang isang malaking corruption network sa pagitan ng Logistics Command at mga defense contractor. Nakipagsabwatan si Torres sa isang tiyak na opisyal sa Logistics Command upang gawing junk ang mga maayos na kagamitan at iligal na inalis ang mga ito. Ang mga kagamitan na iyon ay ibinenta ng mura sa mga civilian arms dealer. Ang bahagi ng black money na natanggap ay napunta sa bulsa ni Torres, at ang iba ay napunta sa secret account ng mga opisyal ng Logistics Command at maging ng mga executive ng defense contractor. Hindi lang sila simpleng petty criminals. Sila ay isang malaking grupo ng parasite na kumakain sa defense assets na ginawa mula sa tax ng bansa para sa sarili nilang kasakiman. Kung hindi dahil kay Lies, ang kanilang krimen ay mananatiling nakatago sa dilim magpakailanman. Tuwing umaga, si Kalihim Emilia Reyes ay kailangang magtiis sa malamig na galit habang binabasa niya ang mga report ng pangit na krimen na halos pumatay sa kanyang anak. Lumampas na siya sa personal na paghihiganti. Bilang Supreme Commander ng National Defense, naramdaman niya ang historical responsibility na tuluyan ng putulin ang bulok na bahaging ito. Sa ilalim ng kanyang utos, ang purging ay walang exception. Ang Battalion Commander at Regiment Commander ni Torres, pati na rin ang mga kasangkot sa Logistics Command at mga executive ng defense contractor, 12-12 ng tao ang nagtanggal ng kanilang uniforme at tinalian ng lubid. Ang buong militar ay nagimbal. Ito ang pinakamalaking internal corruption scandal mula noong itinatag ang militar. Ang media ay araw-araw na naglalabas ng mga ulat tungkol sa kaso ni Teniente Lies Reyes at ang pagkakabunyag ng kawalang hiyaan ng militar. Nagulat at nagalit ang mga tao. Ngunit sa parehong oras, nagkaroon sila ng maliit na pag-asa na ang militar ay maglilinis ng sarili dahil sa insidenteng ito. Ang maliit at malabong signal na ipinadala ni Liesel sa malamig na ilog ay naging isang malaking bagyo na yumanig sa buong militar ng Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa pagpaparusa sa isang kriminal. Ito ay naging isang hudyat para sa isang malaking reform na wawasak sa maling sistema at kultura na pinapairal ng ganito talaga. Ang di mapipigilang tapang ng isang babae ay nagbunyag sa pinakamasakit ngunit pinakakomprehensibong paraan ang bulok na bahagi ng isang higante na malapit ng sumabog. Ang natitira na lang ay ang huling paghuhukom sa ilalim ng ngalan ng batas para sa lahat ng kasamaan. Ang high-profile military court-martial, na tinawag na batalyon ng matitigas na tinikgate, ay naganap. Sa araw ng huling paghatol, ang High Military Court ay naging sentro ng atensyon ng lahat ng media sa Pilipinas at ang sentro ng kasaysayan. Sa dock ng akusado, 12-12 ng mga dating sundalo na minsan ay kasamahan at superior sa parehong unit ay nakayuko, nakasuot na ngayon ng prison uniform bilang mga kasabwat. Sa gitna nila, nakaupo si Torres, ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan, na may blangko na mga mata.
Sa harap ng gallery, nakaupo si Teniente Liesle Reyes, naganap ng gumaling at nakasuot muli ng kanyang uniforme. Sa tabi niya, nakaupo ang kanyang ama, si General Reyes, at ang kanyang ina, si Kalihim Reyes, na ngayon ay naroon bilang mga magulang na nagbabahagi ng sakit ng kanilang anak, hindi bilang pinakamataas na pinuno ng militar. Ang mga mata ni Liesle ay hindi napuno ng galit o kalungkutan, tahimik at kalmado siyang nanonood sa pagtatapos ng mahaba at mahirap na laban na ito. Pumasok ang presiding judge, at sa gitna ng seryosong atmosfera, nagsimula ang huling hatol. Ipinapahayag ang hatol. Bo. Ang boses ng judge ay malamig at matigas. Ang pangunahing akusado, si dating Kapitan Hector Torres, ay kinalimutan ang kanyang tungkulin bilang isang commander na dapat protektahan at pamunuan ang kanyang mga tauhan, at sadyang inabuso at ininsulto ang mga miyembro ng kanyang unit upang mapunan ang kanyang baluktot na power hunger at inferiority complex. Lalo na, ang kanyang krimen na tangkain patayin ang kanyang tauhan, si Teniente Liesle Reyes, dahil sa personal na galit ay isang inhumane crime na hindi mapapatawad sa anumang kadahilanan. Inisa-isa ng judge ang mga krimen ni Torres at idinagdag ang pinakamabigat na sentensya na pinapayagan ng military law. Ang lahat ng kanyang krimen ay ang pinakapangit na betrayal na maaaring gawin sa ilalim ng ngalan ng isang sundalo. Ang masasamang gawa ng akusado ay hindi lang personal na misconduct, kundi isang seryosong treason na nagwasak sa disiplina ng militar at sinira ang tiwala ng publiko. Kaya, ang korte ay nagpapasya na nararapat na ihiwalay ang akusado mula sa ating lipunan at militar ng panghabambuhay. Pahayag, ang akusado, si Hector Torres, ay sinentensiyahan ng reclusion perpetual life, imprisonment, para sa mga krimen ng attempted homicide sa superior officer, abuse of authority, at maltreatment. Naiwasan niya ang death penalty, ngunit siya ay sinentensiyahan ng isang buhay na impyerno na kailangan niyang mabuhay hanggang sa huling hininga niya. Nag-iisa sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng bilangguan, binabayaran ang bigat ng kanyang kasalanan. Si Torres ay yumuko ng walang ekspresyon nang ipahayag ang hatol. Siya ay isang taong namatay na at sumuko na sa lahat. Nagpatuloy ang paghuhukom. Ang akusado, si Sergeant Ruel at CPL Ben, na aktibong sumali sa attempted homicide ni Torres, ay sinentensiyahan ng 20 taong pagkakakulong bawat isa. Ang akusado, si dating Major Battalion Commander, na nagpabaya sa kanyang tungkulin at pinahintulutan ang krimen ng kanyang tauhan, ay sinentensiyahan ng 15 taong pagkakakulong. Ang lahat ng kasabwat na konektado sa chain of crime ni Torres ay nakatanggap ng mabigat at matinding hatol, nang walang exception. Ang ranggo at karangalan na binuo nila ay agad na naging isang stigma ng kriminal na magpapabigat sa kanilang natitirang buhay. Nang matapos ang lahat ng paghatol, kinaladkad ng mga guwardiya ang mga kriminal. Ang kanilang miserablo na pag-alis ay naging isang historical record na nagpakita kung gaano kawalang kabuluhan at kawalang dangal ang pagtatapos ng kawalang katarungan. Ilang araw pagkatapos ng court-martial, ginawa ng DND ang huling desisyon. Ang batalyon ng matitigas na tinik, na may kasaysayan at tradisyon ng 12-12 taon, ngunit nabahiran na ngayon ng kahihiyan ng korupsyon at karahasan. Ang opisyal na utos para sa complete dissolution at re-establishment ng unit ay ipinahayag. Sa huling araw ng unit, sa harap ng maraming sundalo, dahan-dahang ibinaba ang bandila ng unit mula sa poste. Hindi lang ito ang pagkawala ng isang unit. Ito ay isang symbolic moment na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng panahon ng maling kaugalian at karahasan na ginawa sa ilalim ng ngalan ng ganito talaga na nakabaon ng malalim sa militar. Tahimik na pinanood ni Lies ang lahat ng proseso mula sa malayo, tapos na ang kanyang paghihiganti. Ngunit alam niya, ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. Ang pagtiyak na hindi na muling lilitaw ang pangalawang Torres, at hindi na magkakaroon ng isa pang biktima na tulad niya. Iyan ang dahilan kung bakit siya ibinalik sa buhay. At iyan ang kanyang bagong misyon. Ang binhi ng bagong pag-asa ay tahimik na tumutubo sa ibabaw ng abo. Lumipas ang panahon, at sa wakas, si Liesle Reyes ay ganap ng gumaling mula sa kanyang mahabang pananatili sa ospital. Ang mga peklat na iniwan ng malamig na ilog ay nanatili sa kanyang katawan at isip, ngunit hindi niya ikinahihiya ang mga peklat na iyon. Iyon ang patunay ng kanyang tapang na lumaban sa kawalang katarungan at ang record ng kanyang paglago upang maging isang mas malakas na sundalo. Sa kanyang paglabas sa ospital, ang atensyon ng buong militar ay nakatutok sa kanyang susunod na hakbang. Bilang nag-iisang anak ng AFP Chief of Staff at kalihim ng pambansang tanggulan, maaari na siyang maglakad sa pinakamadali at pinakaligtas na elite course sa militar kung gusto niya. Ang mga mararangyang posisyon, tulad ng Policy Department sa DND o Foreign Liaison Officer, ay handa na para sa kanya. Ayaw na rin ng kanyang mga magulang na magdusa pa ang kanilang anak sa mapanganib na frontline. Sa family dinner na ginanap para ipagdiwang ang kanyang paglabas, dahan-dahang binuksan ni General Reyes ang usapan. Liesle, tama na. Nagawa mo na ang bahagi mo.
Maaari ka nang maglakad sa mas madaling daan, sa tabi namin ng nanay mo. Hinawakan din ni Kalihim Reyes ang kamay ng kanyang anak at nagsalita. Iginagalang ko ang iyong desisyon, ngunit bilang isang ina, ayaw ko nang makita kang nasa panganib pa. Ngunit iba ang iniisip ni Liesl. Sa loob ng ilang buwan sa kama ng ospital, malalim siyang nag-isip tungkol sa kanyang kinabukasan. At sa wakas, nagdesisyon siya sa daan na dapat niyang tahakin. Itay, inay, pinasasalamatan ko ang inyong pag-aalala, ngunit hindi ko po kayang gawin iyon. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang ng diretsyo at nagsalita sa isang matigas ngunit taos-pusong boses. Gusto ko pong bumalik sa Philippine Military Academy PMA. Sa PMA, magiging instructor ka. Opo. Hindi ko po iniisip na ang lahat ng nangyari sa akin ay dahil lang sa isang masamang commander. Ang halimaw na tulad ni Kapitan Torres ay nilikha ng lumang sistema ng ating militar na masyadong nakatuon sa resulta at sa maling authoritarianism na naniniwalang ang ranggo ay batas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng mas malalim at mas matalino kaysa kailanman. Gusto kong turuan ang mga magiging commander sa hinaharap. Hindi lang ang skills para manalo sa laban, kundi kung ano ang tunay na leadership kung paano magmahal at maging responsable sa kanilang mga tauhan. Iyan ang papel na sa tingin ko ay dapat kong gawin ang baguhin ang ugat ng militar upang hindi na muling lumabas ang isa pang biktima na tulad ko at ang isang agresor na tulad ni Torres. Sa kanyang mga salita, wala nang masabi sina General Reyes at Kalihim Reyes. Ang kanilang anak ay lumaki na bilang isang tunay na sundalo na nag-aalala sa kinabukasan ng buong militar, lampas sa personal na paghihiganti. Sinusuportahan nila ang kanyang dakilang desisyon, nang walang imik, sa gitna ng pagmamalaki at panghihinayang. Ilang taon ang lumipas. Sa main auditorium ng Philippine Military Academy, ang responsibilidad ng isang commander ay walang hanggan. Kailangan ninyong ikintal sa inyong isip na ang isang maling desisyon ninyo ay maaaring pumatay sa maraming tauhan. Si Kapitan Liesl Reyes, na may ranggo na ngayong captain, ay masiglang nagtuturo sa daan-daang kadet. Ang kursong Character and Responsibility of a Commander ay isang bagong kurso na itinatag niya pagkatapos niyang bumalik sa PMA at naging pinakapopular at mahalagang kurso sa mga kadet. Hindi na siya isang biktima na nakatali sa trauma. Siya ay isang iginagalang na mentor na ginawa ang kanyang karanasan bilang isang living lesson para sa mga susunod na leader. Ang kanyang lecture ay may espesyal na kapangyarihan. Nang binanggit niya ang salitang responsibility, naramdaman ng mga kadet ang bigat ng malamig na ilog at nang binanggit niya ang salitang honor, natutunan nila ang halaga ng isang di mapipigilang paniniwala. Nang matapos ang kanyang lecture, ang malakas na palakpakan ng mga kadet ay pumuno sa auditorium. Ngumiti si Liesl sa kanila ng may mainit at matatag na ngiti. At sa sandaling iyon, sa sulok ng pinakalikod na bahagi ng auditorium, dalawang matatanda ang tahimik na nanonood sa eksena, nagpanggap na ordinaryong mga magulang. Sila ay sina Ricardo at Emilia Reyes, na nagretiro na at naging ordinaryong lolo at lola. Pinanood nila ang kanilang anak mula sa pinakamalayong lugar, sa pinakatahimik na paraan, baka maistorbo nila ang lecture nito. Ang kanilang mga mata ay tahimik na umaagos ang luha ng kaligayahan at pagmamalaki, na parang hawak nila ang buong mundo. Ang kanilang ipinagmamalaking anak, si Kapitan Liesl Reyes, ay nagpapatuloy sa diwa at halaga ng militar na inilaan nila ang kanilang buong buhay upang protektahan, sa pinakakumpleto at pinakadakilang paraan. Ang bukang liwayway ng isang bagong panahon ay tahimik na sumisikat mula sa pinakamababang lugar, nang may pinakamaliwanag at pinakapuno ng pag-asa. Kapag nagiging tiwali ang kapangyarihan, maaari bang manalo ang isang dalisay na idealismo para sa hustisya? Ang kuwento ni Teniente Liesl Reyes ay hindi lang tungkol sa paghihiganti ng isang tao. Ito ay isang kuwento tungkol sa tapang na bumangon mula sa abo at isang record ng paniniwala na gustong itama ang winasak na kaayusan. Ginamit niya ang kanyang pagdurusa bilang isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Ibinaba niya ang espada ng galit at nagtanim ng binhi ng pag-asa na tinatawag na edukasyon. Ano ang inyong iniisip? Sa harap ng isang maling sistema at tiwaling kapangyarihan, ang tunay na tapang ba ay destruction o reconstruction? Ibahagi ang inyong mga iniisip tungkol sa puwersa ng hustisya sa comments. Ang lahat ng inyong opinyon ay magiging isang mahalagang simula ng talakayan upang gawing mas maganda ang lipunan na ating ginagalawan. Ang bukang liwayway ng isang bagong panahon ay tahimik na sumisikat mula sa pinakamababang lugar nang may pinakamaliwanag at pinakapuno ng pag-asa.